ang itim na sedan ng Concha Cruz. Hating gabi na nang mapansin ko na ang katahimikan, hindi yung uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan, kundi yung uri na parang may naghihintay sa dilim. Nagmamaneho kami ni Ramon at Jana sa Concha Cruz Drive, dahan-dahan lang, walang muwang, walang iniisip kundi ang makauwi. Mga 40 kilometro bawat oras lang kami. Sapat para maramdaman ang hangin sa bintana, sapat para marinig ang aming sariling mga boses sa loob ng sasakyan. Biglang kumaway si Ramon. "Pre, sandali lang. Kailangan ko munang umihi." Tumawa kami ni Jana. Huminto ako sa tabi ng damuhan sa kanang bahagi ng daan at hinintay ang taong ito habang ginagawa niya ang kanyang negosyo sa dilim. Walang sasakyan, walang tao. Tanging ang mahinang tunog ng gabi. Ang huni ng mga kuliglig, ang halik ng hangin sa mga dahon, ang aming kasama. Wala akong masamang pakiramdam noon. Kung alam ko lang, pagbalik ni Ramon, muling sinimulan namin ang aming biyahe. Kailangang maihatid si Jana. Nasa harapan na namin ang El Grande Avenue. Mga ilang minuto na lang. Nagkukwentuhan kami, tumatawa, walang anumang kahina-hinala. Mga 200 metro pa bago ang intersection nang maramdaman ko ang presensya nito. Hindi ko ito nakita agad. Naramdaman ko muna. Isang makapal na anino sa aking kanang tagiliran. Isang mabagal, mapagmataas na paglapit ng isang sasakyan na parang hindi gumagawa ng tunog. O baka gumagawa naman, ngunit hindi ko mapansin dahil sa biglang pamimigat ng aking dibdib. Itim na sedan, maitim na salamin, walang plaka na malinaw. "Pre, anong sasakyan yan?" bulong ni Jana. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa itim na sasakyan na ngayon ay katabi na namin, nakatigil, parang hinihintay ang aking reaksyon. Alam ng bawat buto ng aking katawan kung ano ang ibig sabihin nito. Hamon, drag race, katulad ng dati sa Concha Cruz. Anak ako ng mananakbo, lumaki ako sa mga kwentong ito. Nandito na ang dugo sa aking ugat, pumulso, nag-init. Ginunita ng aking kamay ang gear shift. "Miguel?" pabala ni Jana. Ngunit pinatatakbo ko na ang makina. Sabay naming pinalakas ang aming mga makina. Ako at ang hindi kilalang sasakyan sa aking tabi. Ang ingay ay tumatalbog sa mga pader ng mga bahay sa magkabilang dako ng Concha Cruz. Ramdam ko ang vibration sa aking mga sa aking mga kamay, sa aking dibdib. Tapos ay napansin ko na dahan-dahan itong bumababa. Ang salamin ng itim na sedan, pulgada-pulgada, tila may nagtutulak nito mula sa loob, tila may gustong ipakita. "Baba mo rin," sabi ni Jana, puno ng kuryosidad. Ibinaba ko ang aking salamin. At doon ko nakita ang impyerno. Dalawa silang nakaupo sa loob. Isang lalaki, isang babae. Nakadamit ng puti o dating puti. Ngayon, ang tela ay puspos ng dugo, sariwang dugo na tila kakaagos pa lamang. Ang kanilang mga mukha ay kulay apo, maputla na parang hindi na sila kabilang sa mundong ito. Nagsasalimbay dugo mula sa kanilang mga ulo, dahan-dahang bumababa sa kanilang mga pisngi, tumatulo sa kanilang mga damit. Ngunit ang pinakamakapal na kilabot ay hindi ang dugo. Ang mga mata nila, bukas, nakatuon sa harapan, mapula, pawang dugo. Ngunit walang buhay, walang kislap, walang malay. Parang ang mga katawang iyon ay naroroon, ngunit ang mga kaluluwa, matagal na silang wala. Napatigil ang aking puso. "Miguel, nakita mo rin ba yan?" sigaw ni Jana. Hindi na ako naghintay. Pinisil ko ang gasolina ng buong lakas at tumakas. Hindi na mag-iisip, hindi na mag-aalangan. Ang sasakyan ay humiyaw habang umaandar at ang Concha Cruz ay lumipas sa aking paningin
na parang bangungot na gustong kalimutan. Lumingon si Jana. Wala na siya, pulong niya. Pre, wala na sila. Kahit ang sasakyan. Wala. Tumingin ako sa aking salamin sa likod. Kadiliman, isang nag-iisang ilaw poste ang kumikislap ng mahina sa malayo na parang saksing tahimik ng lahat ng nangyari. Wala nang itim na sedan, wala nang mga figura sa puti. Para bang ang buong tagpo ay isang masamang panaginip na biglang pinawi ng gabi. Hindi kami tumigil hanggang sa makakita kami ng bahay na may ilaw. Kumatok kami. Mabilis, paulit-ulit, desperado. Lahat kami ay nanginginig. Si Ramon, na laging matapang, ay namumutla na parang tasa ng gatas. Si Jana ay nakakapit sa aking braso nang hindi siya makapagsalita. Ako na nagpapalaki ng dibdib sa mga drag race. Ako na anak ng mananakbo. Ako ay takot na takot. Nagbukas ang pintuan. Isang matandang babae, si Ginang Soriano, ang lumabas. At sa kanyang mukha ay hindi gulat ang nakita ko, kundi isang bagay na higit na nakakakilabot. Pagkilala. Parang nakita na niya ito noon. Parang alam na niya kung bakit kami naroroon. Pinaypayan niya kaming pumasok at pinaupo. Nagpadala siya ng mainit na tsa at nang magsimula kaming magsalita. Nang sabay-sabay naming ikwento ang nakita namin. Tumango lang siya ng dahan-dahan tulad ng isang taong hindi na nagtataka. Iyon sina Edgar at Carmela, sabi niya sa wakas. Ang kanyang tinig ay puno ng matandang kalungkutan at doon niya sinimulan ang kwento. Noong dekada 80, ang Concha Cruz ay puno ng buhay tuwing gabi. Kabataan, musika at ang malakas na atungal ng mga makina. Ito ang karaniwang tanawin dito. Si Edgar ay isa sa mga kinatatatakutang mananakbo. Bata, puno ng sigla at may isang itim na Toyota Macho Machine na kasing dilim ng gabi. Isang hapon ng linggo, hinarap siya ni Roland. Isang karibal na matagal nang naghahanap ng pagkakataon upang pabagsakin ang kanyang pangalan. Kasama noon si Carmela, ang kanyang kasintahan, na paulit-ulit na humiling na huwag nang tumanggap ng hamon. Ngunit ang pagkamapagmataas ay madalas na mas malakas kaysa sa pag-ibig. Tumakbo sila. At sa kalagitnaan ng karera, pumutok ang gulong ni Roland. Ang dalawang sasakyan ay nagbanggaan at ang itim na Toyota ni Edgar ay nag-crash sa isa sa mga puno sa tabi ng Concha Cruz. Walang sinturon ng kaligtasan. Walang pagkakataon noon. Namatay si Edgar kaagad. Nabasag ang bungo ni Carmela sa dashboard. Nabuhay pa siya ng ilang oras, ngunit sa huli sumuko rin siya. Inilibing silang dalawa sa kanilang mga puting damit. Nang matapos ang kwento ni Ginang Soriano, matagal kaming nanahimik. Inisip ko ang mga matang iyon. Bukas, mapula, walang malay. At biglang naunawaan ko ang lahat. Hindi sila naghahanap ng katunggali sa karera. Nagbababala sila. Ipinapakita nila sa amin ang kanilang mga sugat, ang kanilang dugo, ang kanilang kamatayan. Para hindi na kami maging tulad nila. Para hindi na kami maging bahagi ng mahabang listahan ng mga kabataang nawasak sa Concha Cruz Drive dahil sa isang saglit ng kapusukan. Lumabas kami ng bahay ni Ginang Soriano nang maliwanag na ang langit. Hindi na kami nagkarera pagkatapos noon. Hindi na kailanman. Ang Concha Cruz Drive ay tahimik sa araw. Ngunit sa gabi, lalo na sa hating gabi, may mga nagpapatunay pa rin na nakikita ang isang itim na sedan na walang malay na gumagala. At sa loob nito, dalawang figura sa puti na ang mga mata ay nakatuon sa walang hanggang kawalan. Huwag mong subukang makipagkarera sa kanila. Baka hindi ka na makauwi.
kwento ay naitatala. Pero dito sa atin, walang kwentong malilimutan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kang titigil dito dahil marami pa tayong kwentong hindi mo pa naririnig. Mga alamat na hindi binabanggit sa libro. Mga paniniwalang itinatago ng hangin at mga lihim na taning dito mo lang malalaman. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng totoong kwento, ng di pangkaraniwang karanasan, at ng takot na may lalim at saysay, dito ka na. I-subscribe mo na ang channel na to, i-like mo ang video, i-share mo ang kwento, at mag-iwan ka ng comment na isalin mo ang kwento ko kung gusto mo na ang kwento mo ay ang susunod nating isasalin dito sa channel, o di kaya ay pa-shoutout po kung gusto mong magpa-shoutout. Huwag kang lilipat, huwag kang hanap ng hanap. Dito, ikaw ang bida. Dito, ang dilim ay tahanan ng alaala. Dito, ang bawat kwento ay sinusulat muli. Ito ang salindilim, kung saan ang iyong kwento o nino man ay ating isasalin sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig.